Tunay ngang kagilagilalas ang tao dahil kaya nitong maisip at malikha ang mga kamanghamanghang mga proyektong construction na makakatulong sa pang-araw-araw ng mga tao. Mula sa United States na may pinakamahal na highway hanggang sa Airport Island na ginawa naman ng Japan, tungo sa talagang world-famous railroad na nilikha ng China. Ilan pa lamang yan sa mga pinakamahal na construction project na ginawa ng tao sa ibang bansa. Kaya mga ka-amazing, halika't ating alamin ang 5 sa pinagkagastusan at talagang panalong proyektong itinayo ng tao sa iba't ibang panig ng mundo. Number 5. The New Suez Canal. Ang orihinal na Suez Canal ay nakumpleto noon pang 1869 na nagbigay ng napakalaking ambag at pakinabang sa buong mundo. Dahil dito, umikli ang biyahe ng mga kargo na nagdadala ng supply sa iba't ibang panig ng mundo. Napaka-importante nito sa mga kargo dahil isa ito sa pinakaginagamit na shipping lane sa buong mundo. Mayroon itong haba na 193 kilometers. Noong mga nakaraang taon, hindi ito nadaanan ng 6 na araw dahil may humarang ditong malaking barko na nagresulta ng malaking pagkalugi sa kalakaran na halos 150 billion US dollars. Last year, 2022, ay halos 12% ng kalakaran sa buong mundo ang dumadaan dito. Bagamat napakalaki ng kanal, ay isang cargo vessel lamang ang pwedeng dumaan dito. Sa madaling salita, ay one-way lamang ito. 49 na mga cargo vessels ang nakakadaan dito araw-araw. Kaya naman noong 2014, ang Egypt ay nagsimulang gumawa ng 35 kilometers long second shipping line na nakahilera sa Suez Canal. Mas pinalawak nila ang kanal at nilagyan nila ng island sa gitna para mas madami nang makadaan. Dahil dito ay naging two-way na at mas naiwasan na rin ang pagantay ng ibang cargo ship na nakapila. Kung noon ay halos 4 na po lamang ang nakakadaan dito araw-araw, naging times 2 na ito at naging 97 cargo ships na ang pwedeng makadaan araw-araw. Nakompleto ang proyektong ito matapos ng ilang taon, tumataginting na 9.2 billion US dollars o katumbas ng 495 billion pesos ang halagang ginastos nila dito. Number 4. The Channel Tunnel. Kung ang pinakamahal na construction sa dagat ang pag-uusapan, hindi pwedeng hindi maisama dito ang The Channel Tunnel. Isa itong tunnel sa ilalim ng dagat at ito'y nakakonekta sa may Great Britain at sa European mainland. May haba itong 50 kilometers o 31 miles at ito ang may hawak na record ng pinakamahabang tunnel under the sea sa buong mundo. Ang ideya sa paggawa sa tunnel na ito ay nabuo na noong 1800, pero dahil sa kakulangan ng teknolohiya at kaguluhan sa politika ay palagi itong nauunsyami. Matapos ang daang taon, sinimulan na nga itong isakatuparan. Taong 1987, sinimulan na nga nila ang pagbubuta sa British side at ilang taon lang ay binutas na rin ng France ang sa kanila. At ang pinakamahirap na gagawin nila dito ay dapat sigurado sila na ang two side ng butas ay magmimit sa gitna. Para makasigurado sila, gumamit sila dito ng mga special laser at surveying equipment at nagtagumpay nga sila dito. Nagmeet ang dalawang butas sa gitna noong December 1, 1990. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng mundo, ang Great Britain at ang European mainland ay naging konektado na. Tumataginting na 12 billion dollars o 660 billion pesos ang nagastos nila dito. Number 3. Boston's Big Dig. Naaprubahan ng proyekto noong 1987 para palitan na ang lumang Central Artery Road kung saan 75,000 lang ng mga sasakyan ang na-accommodate nila dito araw-araw. Subalit halos 2 times ng 75,000 ang dumadaan dito, kaya naman mabagal ang pag-usad ng trapiko dito ng halos 10 oras. Para masolusyonan ang problema, ay gumawa sila ng 8 linya ng highway sa ilalim ng lupa ng Boston na may habang 6 kilometers. Nagsimula ang malalim na paghuhukay noong 1991. Dapat ay tapos na ito noong 7 years pa lang. Subalit dahil sa mga aberya at problema ay nagkaroon ng mga delay. Nahirapan sila kumuha ng permit dahil marami ang tutol dito. At isa pa,
landfill o malaking tapunan ng mga basura ang dadaanan ng underground highway na hinuhukay nila. Dagdag pa na malambot din ang lupa sa ilalim, kaya naman malaking problema nga ito. Nagresulta ng paglobo ng budget na dati ay $2.8 billion ay lumobo ng napakalaki at umabot ang delay ng halos 9 na taon. Pero ang maganda, gawa na ito at napapakinabangan na ito ng mga tao sa ngayon. Nabawasan na ang traffic nila sa kanila at ang kabuoang gastos ay umabot ng $22 billion kasama ng interes. Dahil utang ang ginamit dito at year 2038 pa ito bago mabayaran ng buo. Number 2, Kansai International Airport. Matapos ang mga tunnels, narito ang Japan Kansai Region kung saan makikita ang kauna-unahang airport na itinayo sa artificial island. Ang Kansai International Airport ay isa sa mga pinaka-busy na airport sa Asia at 24/7 itong nag-ooperate. Noong maaprubahan na ito ay wala ka pa talagang makikitang literal na airport dahil naaprubahan na ito kahit wala pang nakikita. Ang unang step nila ay gumawa sila ng artificial island na magmumukhang world-class airport. Nagsimulang gawin ang airport noong 1987. Ang 30-meter layer ng Earth ay itinabo nila sa tubig. Kumuha sila ng lupa mula sa 3 bundok na giniba nila at ang lupa ng mga bundok ang siyang itinabo nila sa sahig ng dagat sa pamamagitan ng libu-libong sandpipes o mga tubo. Ang resulta ay ito, artificial island na may 4.5 km long at 2.5 km na lapad. At tuluyan itong nakompleto noong 1990. Naitayo ang airport 4 na taon matapos makompleto ang artificial island noong 1994. Naging tanyag ito sa buong mundo dahil sa taglay nitong ganda. Ikatlo ito sa pinakamagandang paliparan sa Japan, kasunod ng Tokyo International Airport at Narita International Airport. Sa kabuuan, umabot sa $24 billion o 1.3 trillion pesos ang nagastos nila dito sa pagpapaganda sa paliparan at maintenance ng isla. Number 1, the Beijing-Shanghai High-Speed Railway. Isa ito sa pinakamahal na proyektong ginawa ng tao, ang the Beijing-Shanghai High-Speed Railway. Kamanghamanghang 3 taon lang itong ginawa. Ito ay may habang 1,320 kilometers at nagkakahalaga ito ng halos $40 billion o 2.2 trillion pesos. Ito ay binuksan sa publiko noong 2011. Sa loob ng mahigit 1 dekada niyang pagsisilbi sa mga tao, higit 1.3 billion katao na ang napaglingkuran nito. Araw-araw ay mayroong 41 na bullet train ang bumabiyahe na may bilis na 350 kilometers mula sa Beijing patungo sa south ng Jinan City hanggang sa Nanjing City at ang pinakadulong estasyon ay ang Shanghai. Ang kabuuang haba ng biyahe ay 5 oras lamang na dati kumakain ng 10 hanggang 12 oras na biyahe noong hindi pa ito naitatayo. Ang pondo ay galing sa taong bayan. Tama ang narinig mo, pera ng taong bayan ang pinagpagawa nila dito. Hindi sila nabigo dahil makikita namang sulit at napapakinabangan ang bawat sentimo ng tax na binabayad nila sa gobyerno. Mapapasana all na lang tayong mga Pilipino na sana ang lahat ng bansa ay ganito. Ikaw, ano ang alam mong pinakamahal na proyekto ng pamahalaan na itinayo ng Pilipinas na talaga namang napakinabangan ng husto ng mga Pilipino? I-comment lang ang iyong sagot sa comment section.